di angkasa dan tuhan natin sa panatakan sinayang Kaya pala. Cabin crew, please be seated for lunch. Thank you. Barcelona, Spain. Ang layo ng nilakad namin from airport. Basta meron naman pathway na susundan nyo papuntang metro. Tapos itong ticketing booth, yung online ticket nyo for train, iaan nyo dito, kukunin nyo sa ganito, i-type nyo lang yung code para makakuha kayo ng ticket for train. Thank you. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9. So doon kami. For the whole trip, ito yung card namin. Kaya itong piece of paper na to, kailangan yung ingatan talaga. Yung travel namin ng asawa ko, ito siya yung tour guide ko, ako lang yung turista. Kasi lahat, as in lahat, from airport ng Helsinki or train ng Kouvola papuntang airport hanggang dito sa Barcelona, wala akong idea kung ano yung mga pupuntahan namin. Ang alam ko lang yung Montserrat tsaka yung Sagrada Familia. Iwan kita sa hotel. As in zero talaga ang alam ko dito. Ang gusto ko lang mag-relax. Ay, dito yung tour guide ko, siya na yung bahala sa akin, binayaran ko na to. Kaya alagaan nyo yung mga asawa nyo, kasi pag mga ganito sila na bahala sa inyo, ikaw magre-relax ka lang, abot ka lang ng pera. So yun nandito kami ngayon sa Barcelona, Spain, and mag-i-stay kami dito for 5 days. So samahan nyo kami sa journey namin kung explore kung ano yung ganda na ibibigay ng Barcelona, Spain at ng Montserrat. Sana mag-open yung Montserrat, kasi ngayon dito sa Spain, sa Norway, sa France may mga wildfire. So yung Montserrat talaga na pupuntahan namin, yun yung highlight ng trip namin. Hindi namin alam kung makakapunta kami dun sa mismong trail, kasi parang kinlose nila, kasi ina-avoid nila na magkaroon ng wildfire dun. Samahan nyo kami sa aming journey, sa aming trip dito sa Barcelona, Spain. Ayun na, makita natin yung loob ng train dito sa Barcelona kung maganda nga ba. Tsaka check natin kung makakita tayo ng mga pickpocket. Baka ako pa yung mapagkamalan dito eh. So nakaka-excite, malalanghap ko na ang hangin ng Barcelona at ang amoy at pagkain ng paella at cuchinillo, authentic. Dito sa aking tour guide lagyan na pa talaga kulay Espanya. Viva Espanya! Siya lahat may gawa. Itinerary, mga ticket, booking, sa lahat. Ako turista, 100%. Deserve ko to. Deserve. Yung ticket ko, kakabidyo ko yung ticket ko. Mine. Ay, tanga, hindi pala kailangan ticket. Asan na yung mga tao?
siguro ano, hindi to tourist spot itong lugar namin. Pero naka-check-in kami sa Hilton eh. Pero siguro mga nasa office pa siguro itong mga to. Makikita natin sa mga susunod na araw dito sa Barcelona. Ito na yung makikita natin ang itsura ng Barcelona. Wow! Wow! Constructions! Dito kasi yung ano eh, Hilton. Ay, ganda ng ano nito. Yung design ng building na to. Nasa more on. Dito tayo yata may, no? Ano to? Ganda ng hotel na yun, no? So hanapin muna namin yung hotel namin, no? Namiss namin magkitrabaho dito sa hotel. Naka-hotel kami ngayon. Mga big time. Si Dodong at si Nening. Uy, bango na kamay. Second floor 216 ayun, kaliwa. Ano kaya yung tsura ng bango amoy Sunrocks. O yung tsura ng ano natin. Pagod na pagod si ate. Kakaano lang, sakto yung ano namin, yung dating namin dito kasi parang kakatapos lang ata ng babae dun yung housekeeping. Thank you Lord, hindi na kami naghintay dun sa baba, makakapagpalit na kami. Ito na yung ano, room tour na agad. Uy, pumapasok na naman sa akin yung pagiging supervisor ko sa hotel. Magche-check na naman ako. Tingnan natin dito. Pak, nakakatapos nga lang. Pwede na malinis. Kasi dati ako nagtatrabaho sa Hilton. Si ate pagod na pagod dun sa labas. Oh, tuwid na tuwid. Merong Charge muna tayo siya. ano pa meron dito? May matagpuan tayong lost and found dito sa ano. Pala safe. Safe wala. Uy, ganda. Pwede na rin. Uy, ate tuwid na tuwid. Check, kama check. Mukhang dito na kami makakagawa ng baby. Tignan natin yung view. Pak, construction. Pero nagtingin naman tayo. Overall, maganda naman yung kwarto. Unique. You know, first stop namin dito sa Barcelona is La Rambla. So, dito lang yung hotel namin, yung Hilton, Hampton Hilton by Hilton. Tapos ito yung MRT, yung subway. Tapos magbabas lang kami. Mas maganda rin magbus para ma-explore mo pa rin yung city. So punta na kami doon. Ito yung sakyan namin, L95. Wait lang kami sa bus. Ganda dito sa lugar namin. Hindi ko alam bakit walang katao-tao. Is around 4 PM na. Siguro mamaya pa yung labasan ng tao, mga 5 siguro sa mga offices. Walang katao-tao. Napakaganda, peaceful yung itong nakuha naming lugar. So wait lang namin yung bus namin. Alas 4 pa. Yung L95. Natin kung ano itsura ng bus dito. Okay. Pwede rin? Ayun. Uy, sakto, maganda dito. Nakita namin by bus yung Barcelona. Kung anong itsura, grabe, dry na dry yung ano, yung mga grass, no? Pati yung mga puno, putik patay, kaya pala yung ano dito, heat wave dito. Malala.
kahit nasa city ka. Barcelona, Spain, isa sa mga pinakamagandang lungsod sa Europe at isa rin sa pinakamahusay na public transportation system. Dito, napakadaling maglibot gamit ang metro, bus, tram, commuter train at kahit bisikleta. Dahil magkakaugnay ang mga ruta, mabilis at maginhawa ang pagpunta sa mga sikat na lugar tulad ng La Sagrada Familia, Park Güell at La Rambla. Sa oras ng rush hour, lalo na sa tuwing umaga at hapon, mapapansin na napakaraming tao ang gumagamit ng metro at mga bus. Matao at abala ang mga istasyon, pero maayos pa rin ang daloy ng biyahe dahil sa mahusay na sistema ng transportation ng lungsod. Pero sa kabila ng kagandahan ng Barcelona, nararanasan ngayon ng lungsod ang matinding heatwave. Umaabot ang temperatura sa mahigit 40 degrees Celsius sa ilang lugar, kaya naglalabas ang mga otoridad ng mga babala para sa kaligtasan ng mga residente at turista. Kaya kung bibisita ka ng Barcelona, siguraduhin uminom ng maraming tubig, magsuot ng magaan na damit at iwasan ang matagal na pagbibilad sa araw lalo na sa tanghali. Sa kabila ng matinding init at abalang rush hour, nananatiling isa ang Barcelona sa mga pinakakahanga-hanga at binibisitang lungsod sa Europe. Ganda ng street ng Barcelona. Cover ng puno yung mga daanan nila. Saka systematic din yung mga bus stop nila dito. Kaso lang ewan ko dito, tingnan yung mga pumasok. Mga hindi nagbabayad. Kami rin hindi gumana yung card namin dun Pinatuloy lang kami. Basta ang nakikita ko ng video. Walambra. Ganda ng namin, first day namin yung asawa ko dito. Mas marami pa nakikita yung asawa ko kaysa sa akin Dito, ito yung famous na street. Tingnan natin, may mga napapanood ako dito na mga nag-i-scam or nagpipickpocket. Tingnan natin kung makikita natin. Grabe mga beauty queen yung mga mukha, no? Oh, ganda dito. Kung di ko, famous kasi na to diba? Na lugar. Ay, tingnan natin kung mapapaan na tayo dito. May sisita natin dito. Oo nga. Pero nga may mga polis naman na pag ginalaw ka siguro dito La Rambla ang pinakasikat na kalye sa Barcelona, Spain. Mahigit 1 kilometro ang haba nito at dinarayo ng milyon-milyong turista bawat taon. Habang naglalakad ka rito, makikita mo ang mga street performers, souvenir shops, cafe at mga restaurants na nagbibigay buhay sa buong lugar. Dito rin matatagpuan ang sikat na La Boqueria Market kung saan makakakita ka ng sariwang prutas, seafood, hamon, tapa at iba pang lokal na pagkain. Malapit din dito ang Plaza Real, isang patanyag na plaza na puno ng restaurant at cafe. Perpektong lugar para kumain at mag-relax. Sa kasalukuyan, sumasailalim pa rin sa malaking renovation ang La Rambla.
upang maging mas moderno, mas luntian at mas komportable para sa mga naglalakad. Inaasahang matatapos ang proyekto sa unang bahagi ng 2027. Kaya kung bibisita ka ng Barcelona, huwag palampasin ang paglalakad sa La Rambla, isang lugar na pinagsasama ang kasaysayan, kultura, masarap na pagkain at tunay na buhay ng lungsod. Ganda dito sa sa Alhambra. Kasi sayang nga may ginagawa mga construction yung mga skinita dito. Parang lang, chill walking lang. Maganda pumunta dito siguro hapon. Wag yung masyadong tanghali, mainit lalo pag ganito. Ngayon kahit may mainit dito sa Espanya, itong oras ko 4? 4:30. Mainit pero hindi ganun kainit. Pero mainit pero hindi ganun kainit. Ganda ng mga bahay nila, no? Hindi tayo ng midget. May mga balcony. Saan? Dunkin' Donut. Ay, ito yung palengke mine. Dito rin pala yung palengke. Grabe. Ito na rin pala yung famous palengke dito sa... Siguro magandang punta nito umaga. Yun nga lang, tingnan natin kung papatigilin tayo nitong mga to sa kakabidyo. Ang La Boqueria Market ay bukas Monday to Saturday 8 AM to 8:30 PM, sarado ng Sunday. Kung gusto mo makaiwas sa siksikan at makakita ng sariwang pagkain, bumisita sa pagitan ng 8 AM to 10 AM. Pagdating ng tanghali hanggang hapon, mas dumadami na ang mga turista. Mahigit 200 stalls ang matatagpuan sa loob ng La Boqueria na nagbebenta ng sariwang prutas, seafood, karne, keso, spices at iba-ibang local delicacies. Ang opisyal na pangalan nito ay Mercat de San Josep de La Boqueria, ngunit mas kilala ito ng mga tao bilang simpleng La Boqueria. Hindi lang ito palengke, marami ring food stalls kung saan pwede kang kumain ng bagong lutong tapas, paella at sariwang seafood habang namimili. May mga nakikita na kami nagbebenta ng paella. Ayos, ayun. Si ate nagwawalis. Ito na. Natitikman ko na yung most famous paella ng Espanya. Saan? Yung yung parang binili natin sa room. Gelato. Hindi yung may Guide mo ako na napakalahan. ito. Ito. Ayan. Kumain muna tayo. Mamaya yung merienda mismo. Ganap kami ng makakainan dito. So pag putik yan, parang ang sarap po. Bili ko. Hindi yung makakainan muna, dessert to eh. Ola. Yung moy naging ola. Ganda dito. Ang kasarap. Nakakatakam kumain. Napakahaba. Paella na ba tayo? Ito may pinasukan kaming isang plaza. Dito yung sinasabi nila may pag pumunta ka ng Rome, ng Barcelona, dito yung plaza na yun. Yung pwedeng pagchillan lang, saglit lang may to. Ang Plaza Real ay isa sa pinakamagandang plaza sa Barcelona. Matatagpuan ito sa tabi ng sikat na La Rambla at kilala sa mga puno ng palm, eleganteng arkitektura at masayang atmosfera. Napapalibutan ito ng mga cafe, restaurant at tapas bar na dinadarayo ng lokal at turista. Makikita rin dito ang mga street lamp na dinisenyo ng batang Antoni Gaudi bago pa siya sumikat sa buong mundo.
Kung gusto mong mag-relax, kumain o maranasan ang tunay na kultura ng Barcelona, ang Plaza Real ay isang lugar na hindi mo dapat palampasin. Daming restaurant, sarap mag-chill lang dito. Baka dito na rin yung may masarap na paella. Makatikim ng first ever paella dito sa Barcelona. Pero ang dami pa rin mga homeless din dito. Pumasok na kami sa mga eskinita dito sa room. Grabe, may mga homeless pa rin dito. Hindi mo talaga maiwasan sa ganitong lugar. Di namin alam kung saan kami makakain ng first ever namin. Ako pala, first ever paella. O sige, para may makain muna tayo. Ay, churros ulit eh. Sa Spain ba nanggaling ang churros? Ha? Oh? Ayos to. Bang. Angas. Grabe, ang ganda naman. Nakalak. Isa sa kapansin-pansin sa Barcelona ang kalinisan ng lungsod. Makikita ang malinis na kalsada, maayos na pagtatapon ng basura at disiplinadong mga mamamayan. Dahil dito, mas nagiging komportable at kaaya-ayang maglakad at maglibot sa buong lungsod. Ni Yorme yung babasain yung mga Nangako ko sa misis ko kanina nasa airplane, hindi ako magbibideo masyado, pero ako na ang itong marupok na video ng video ulit. Ito hindi siya, chicken siya eh. Chicken ito. Grabe dito guys, yung mga pagkain nakatakip yung mga presyoan dito eh. Walang presyo. Ayun nakatakip eh. Itong isa Asan yun? 21.50. Saan kaya tayo kakain? Hindi na lang. Kaya nga ewan ko ba, ito yung gusto ko talaga dito sa Europe. Ito talaga yung hinahanap ko kasi nga siguro nakapanood ko lang dati sa mga cartoons sa Europe. Ay grabe si It nagmamariwana. Nakapanood ko lang to dati sa sa TV, yung kabataan ko. Itong Europe, tsaka itong lalo na yung Spanya. Tapos lalo yung ganitong nasa mga eskinita. Ito talaga yung gusto ko sa Europe, yung mga eskinita lang. Tapos ang daming store na nakapaligid. Nakakaaliw tignan. Ay, yung mga ganun no? Yung ganito. Kaya nga. Kaya ito rin yung maganda dito. Ito may yung mga ganyang terrace ito lang yung mga nakikita mo dati sa TV at sa mga. Mapapansin nyo na halos bawat bahay at apartment dito sa Barcelona ay may balcony o terrace. Dahil sa mainit na klima ng Spanya, malaking tulong ito para sa sariwang hangin at natural na liwanag. Dito rin madalas nagre-relax, nagkakape o nag-uusap ang mga tao habang ine-enjoy ang tanawin ng lungsod. Dito. Hindi namin alam kung saan kami dinadala ng mga eskinita mga pinapasok namin. Ito na yung mga cannabis na dito. Uy, may mga putotoy din. Dito na kami sa La Casa de Les Tres. Kain kami ng paella. Ano? Ayan. First ever. Saan? Sinabi mo na sa kanya? Ha? Menu, hingi ka menu. Diyan na? Hingi ka menu. Iberian,
Iberia hang croquettes. And 2 bread with tomato. Okay. 2. Do you have Ban paella o tu paella? 1? Ito yung order namin. Ano to? Bread tomato. Tsaka croquettes. Medyo try nyo na lang din to. Tsaka wag nyo na lang tignan yung mga presyo. Kasi minsan nyo lang din naman matikman yung ganitong mga pagkain na authentic sa mismong Spain, no? So try natin tong sabi ng misis ko. It's ano lang, tomato tsaka bread lang. Grabe, pwede pala to. Bread tsaka tomato lang, no? Aking bread tsaka tomato lang. Pero ewan natin kung may sauce pa. Masarap, maganda yung combination. Ano ba yung laman yan? Ano ba laman yan? Patingin? Cheese? Cheese siya? Hindi lang. Ito pa yayo. Appetizer. Tapos sa paella, hati na lang kami ng misis ko para hindi ganun kabusog. Kasakto lang din yung makakain namin. Saka para matry din namin yung ibang mga pagkain, hindi lang puro paella. Tapos yung misis ko may nakitang pagkain sa ano niya. Kakag-kaga. Hindi ko. Nagugutom na ako. Tapos dito, yung magamit pa sila ng ano. Cheers, Kippis. Sarap. Ang sarap tumambay dito. Napakainit. Hindi naman masyadong mainit. Sobrang normal lang yung weather. Mainit pero hindi ako masarap tumambay. Malilim. Tapos try ko tong ano tamay? Croquette. Hindi ko alam kung anong nasa loob nito eh. Sarap, grabe. Sarap. Cheese. Tapos bacon, ham. Grabe. Nasa 4 euro ata to. 3 euro, 3.20 ata. Dalawa. Ganun kalit lang pero ang sarap. Worth na tikman nyo to. Nalo. Ito yung isa sa mga magandang gawin pag pumunta kayo sa ibang lugar or pag mag-travel kayo. Talagang kainin nyo yung mga authentic food ng lugar na pupuntahan nyo. Katulad na to, bread tsaka tomato lang kasi nilagyan ko ng salt and pepper. Mas masarap, grabe, sarap pala. Pwede pala yung ganito. Tapos feeling namin may olive oil to. Pangayo, no? Masarap ma-experience yung mga pagkain, local food sa mga bansang pupuntahan nyo. The best, sarap. Parang pizza lang pala, no? Gutom talaga ako. Sarap. First paella namin. Looks good, smells good, no? Hindi nagsisisling. Sizzling ba dapat yan? Ha? Sizzling ba dapat yung paella? Hindi naman. Ang bango ng ano? Ng seafood. Ito first paella ko. Tignan natin kung wala akong pinagkukumparahan ito. Ang konti lang din pala. Pero tingnan natin kung hype talaga. Grabe, umusok pa. Amoy pa lang, sarap. Parang ang bango. Grabe. Amoy pa lang. Alam kong masarap na talaga to. Ang sarap. No? Yung natikman mo, ganito talaga lasa niya. Ang sarap. Yung
Katas ng seafood. Grabe. Kala ko ang dami niya. Ang daming... Grabe, sarap. The best, no? Ano pala yung hype talaga ng paella? Grabe, sarap. 10 out of 10. Ma-addict ako dito sa paella. Pikit mata na lang, OT na lang ng OT sa trabaho. Ang sarap, man. Meron pang black pepper. Delicious, yeah. O sige, hindi na namin alam kung saan kami dinadala ng mga nakikita namin, kung saan kami nakakita magandang lugar, pinapasok lang namin. Isa sa kapansin-pansing bagay sa Barcelona ay ang mga gusali nito. Marami sa mga ito ay mahigit 100 taon na ang tanda, pero nananatiling matibay at maganda hanggang ngayon. Pinagsasama-sama ng lungsod ang makasaysayang arkitektura at modernong disenyo. Kaya bawat kalye ay kakaibang karakter. Kaya naman sa simpleng paglalakad sa Barcelona ay parang paglalakbay sa kasaysayan at sining ng Espanya. Oh! Grabe, ano ata yun, Main? Simbahan? Thank you, Lord, for the opportunity na makapunta dito sa Espanya. Dati sinasakop lang kami, ngayon kami na ang mananakop. Viva Espanya! Itong lugar itong Spain, itong Barcelona,